Praise God. Good morning. Happy New Year po. And gaya ng aking ipinangako, ngayon ba o mamaya na lang? Mamaya na lang. After service po, huwag po kayo alis ha. May regalo ko sa inyo. And so, mamaya po. Mamaya na lang after service para sa mga nasa online, simba na kayo. Para mabigay ko sa inyo. Anyway, so, ayan, ang team po natin, yung pinaka-team natin for this month ay yung first topic natin this Sunday. And tungkol yan sa reset. By the way, yung fasting and praying po, prayer and fasting pala tomorrow, ang standard nun ay 6 a.m. to 6 p.m. 6 a.m. to 6 p.m. Water only fast. Pwede kayo mag-light meal sa gabi. Okay? So, from sunrise to sundown or sa sunset. Yun yung fasting na oras. And nagpe-pray tayo doon. May mga guidelines tayong bibigay. Sa mga buntis or sa mga may anak, I understand, di kayo makapag-fast talaga ng todo. Especially mga nagpapa-breastfeed, yan. So, okay lang. We understand kung ano yung kaya nyo lang. Pero pwede kayo mag-social media fast. Wala mo ng mga screens. For the entire 21 days, wala mo nang maglalaro. Wala mo nang any screens or anything na magkukos ng distraction sa atin. Or pwede rin kayo mag 1 meal a day. 1 meal a day or 2 meals a day. Let's say, wala kayong lunch. I-sacrifice nyo yun for the purpose na para sa Panginoon. So maraming klase ng fast ako ibibigay mamaya. Mamayang gabi na lang, send ko yung guidelines. Tsaka everyday yun, may daily devotions yun na tsaka Bible reading na rin. Sabay-sabay tayo magbabasa ng chapters ng Bible. Every day yun for 21 days. Sa buong Sendalite ito, hindi lang sa atin yun. So, buong Sendalite siya. So, pwede kayong mag-join kung kaya nyo mag-join sa iba't ibang mga activities. I pray na magawa natin ito lahat as a church in 21 days. Pero yun, yung standard niya is 6 a.m. to 6 p.m. then light meal after sa gabi. Ayan, para water only lang. Water only fast lang siya for 21 days. And we are praying na kung ano man yung mga nangyari sa nakaraang taon, this year, breakthrough lahat after nitong breakthrough, after din natin mag-fasting. Amen? Anyway, so reset, God first, returning to the secret place. Matthew 6:6 kanina, sinabi doon, when you pray, sabi ni Jesus, but when you pray, so hindi sinabing if you pray, sinabi, but when you pray. Yan. So, ibig sabihin, hindi siya parang pag sinabi kasing if you pray, parang conditional siya. Pero pag sinabing when you pray, anong oras? Kung kailan ka mananalangin. Oh. But when you pray, go into your room. So, ang nais ng Diyos, hindi katulad ng mga Pharisees na publicly nagpe-pray, nagde-declare, Lord, salamat kasi hindi ako katulad ng mga makasalanan na yan. Masyadong ipokrito. Pero, but when you pray, go to your room, shut the door. Ibig sabihin, shut the door of distractions. Wala dapat kahit anong magdi-disturb sa'yo. And pray to your Father who is in secret. So, nais ng Diyos ng intimacy. In secret, closed doors. And sabi niya, the Father who sees in secret will reward you openly. So, may secret appointment ka sa Diyos, pero ang reward nun, public. May private kang ginawa sa Diyos, secretly, nag-pray ka sa Kanya, nag-spend ka ng time sa Diyos, ang reward niya, publicly. Open rewards. Ibig sabihin, merong in-honor mo ang Diyos sa private life mo, i-honor ka niya sa public mo, na buhay mo. Whether yan sa trabaho, sa school, sa harap ng maraming mga tao. I-honor ka ng Diyos, depende sa ginawa mo dun sa private time mo sa Diyos. And sabi nun, sa Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, may pag-iingat ang Diyos, may protection or divine protection ng Diyos, may blessing ang Panginoon when you dwell sa secret place na yon. And kaya, nananawagan ang Diyos today, ngayong taon na to, kung marami tayong time na sayang last year, this year, tinatawagan tayo ng Diyos lahat bumalik sa mga times natin ng discipline, sa spiritual discipline nating lahat. Tinatawagan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya, mag-spend ng oras sa Kanya. Personal ito personal ang anto. By the way, may mga binigay sa inyo mga papel. Yan yung tinatawag na faith goals or spiritual plans for this year. Hindi niya yun papasa sa akin. Iuuwi nyo yan, okay? Susulat nyo yung mga faith goals dyan according sa mga categories na nandyan.
And pagpe-pray natin yan lahat mamaya sa conclusion. Kahit hindi nyo pa nasulat or susulat nyo pa lang, okay lang. Pero ipagpe-pray natin lahat yan mamaya na this year, ano man yung mga maisulat nyo dyan, gaganapin ng Panginoon. Amen? Okay, so nawa po lahat makapagsulat. Hindi na, wag kayong mag-alala, hindi ko malalaman yan. Hindi ko babasahin yan kasi hindi yun ang bapasayan sa akin. Para yan sa inyo. Magiging reminders nyo yan sa buong taon na ito yung mga gusto namin i-goal sa family, sa ministry, para sa Panginoon, and sa profession nyo, or sa trabaho nyo, or kung ano pa man. Okay? Nandiyan na lahat, lilist nyo na lang. Kung kulang pa yan, sa likod, or mag-print pa tayo ng bago, kung kailangan nyo pa. Okay? So kaya, this day, sabi nga, sa introduction, sabi to reset, meron ba to? Sabi to reset means, pakinext nyo nga, is to return to quiet, pangalawa, yan muna. To quiet moments with God, where hearts are shaped and lives are aligned. So, ang panawagan ng Diyos sa atin ay bumalik tayo. Bumalik ka sa mga moments, quiet moments mo with God. Yan, like kahapon, nag-meeting, hindi na meeting, short devotion ba yun? Or parang short or long pala. So, nagkwentuhan kami ng mga music ministers kahapon. And isa sa mga goals nila this year, yung maging puspos palagi yung ano natin. Yung mga pagpupurit, pagsamba, yung maranasan palagi natin yung glory ni Lord, yung presensya ng Diyos every time na nagpupuri tayo sa Diyos. Pero alam nyo, kung gusto natin ma-experience yun, kailangan nyo ng discipline. Okay? Kailangan nyo ng babad sa Diyos. Para yung binabad mo sa Panginoon, maibabad din sa mga tao. Kumbaga parang hindi natin ma-experience yung langit kung wala tayong babayarang price. To pay the price is to have a spiritual discipline. So kaya, ang panawagan ng Panginoon sa atin is to return sa presence niya. Yung quiet moments natin sa Diyos. Yung tayo lang at saka si Lord. Regardless kung ano yung kabisihan natin sa buhay, mag-spend tayo ng time para sa Panginoon. Sabi ang putting God first begins dun sa secret place where prayer is sincere, the Word is alive, fasting is pure, and intimacy with God is formed. So, yung secret place, yun yung apat na aaralin natin today. Na maging sincere yung panalangin mo, maging buhay yung salita ng Diyos sa atin, maging totoo, maging pure yung fasting talaga. Alam mo, last year, nung nag-fasting ako, there are times na na parang napapabreak ako bigla kasi kailangan, kasi nagka-baby nga, ganun. Pero, hindi siya excuse ngayong taon. Kasi meron tayong, ako personally, may pinapagawa si Lord sa atin. And we need to prepare for that. Sa atin din, kung gusto natin ma-accomplish yung kalooban ng Diyos this year, we need to prepare for that. And fasting and prayer is the best preparation to set the year in motion. Okay? Now, sabi pa dyan, public power flows from private devotion. Amen po. Totoo yan. Totoo yan. Walang anointing kung hindi ka magbababad muna sa presensya ni Lord bago ka lumabas sa mga tao. Okay, so it means kailangan natin talaga bumalik sa ating Diyos, sa secret place. Personally, magkaroon ka ng totoong intimacy with God, relationship sa Diyos. Tama na muna ang lahat ng mga distractions. This time, we shut the door of distractions and focus our lives, our hearts, our minds sa Diyos mismo. Kanina nagpa-pray ako. Kaya medyo na late kami today. Pero 7 ko na kasi nagising si Rish. Kasi 7 na ako natapos. Nag-devotion kasi ako sa kabilang kwarto. And nagpa-pray ako kanina. Wala ako mapag-pray masyado. Sabi ko lang, Lord, pwede ba enjoying ko lang yung presence mo? Kasi umawit muna ako. Tapos nagbasa ako ng Bible. Tapos nagpa-pray na ako. Pinag-pray ko kayo. Then after ilang minuto ng pagpe-pray sa inyo, sabi ko, Lord, pwede bang enjoy lang kita? And I was there, 15 minutes ako, naka-load lang ako sa presence ng Lord. And I'm just enjoying the presence of God. And sometimes, kailangan mo lang ng gano'n, refreshment. Yung rest, yung pahinga na hinahanap mo, nasa presence lang ni Lord yun. Kaya, today, we'll begin reset. Nag-reset tayong lahat. Alam niyo yung reset button sa sa PC? Sa laptop. Laptop walang reset button eh. Sa desktop meron reset. Para mabalik sa default settings ulit.
yung ating spiritual na pamumuhay. Bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito at salamat sa pagkakataon na kami ay makapag-aral muli ng iyong mga salita. And we thank you for this new year, new life, and new strength. And we pray, Lord, for a new heart, a new mind today na makapag-focus kami sa inyo. We pray for an undivided heart, an undivided attention so that we can fix our gaze, our eyes on you. We pray, Lord God, that you'll continue to give your people understanding so that we may know your words, yung kalooban ng mensahe sa umagang ito. We ask for the fellowship of the Holy Spirit with us today, Lord. Holy Spirit, teach us, reveal Jesus, and help us know you more and more today. At maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming buhay. And as we begin this day, Lord, with you, we pray that your power will continually freely move in this place, Lord. At maranasan namin ang pag-ibig mo, ang kagalakan sa banal mong spirito, ang kapayapaan ng Diyos. At i-cover mo ang bawat isa ng aming mga isipan, aming mga pandinig, aming mga puso. As we receive the Word of God today, ay maingatan ito at ma-apply namin sa aming buhay. At maraming salamat po sa biyaya mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so doon tayo sa pinakauna. The secret prayer or secret place, secret prayer. Okay, tinatawag siyang yung private life nating lahat. Okay, o God first in private. Pag meron tayong secret prayer kasi, I mean to say, ito yung secret closet mo. Diyan ka nagpe-pray, diyan ka nag-i-spend ng time. You shut the door. You go to your room. Yun talaga yun, literally. Hanap ka ng pwesto, hanap ka ng lugar, hanap ka ng kwarto na kung saan ikaw lang at si Lord na pwede mag-usap. Okay, and we need to understand na ang Diyos, sabi nga, prayer in the secret place builds genuine intimacy and dependence upon God or dependence on God. Sa mag-asawa ho, ang intimacy nagaganap sa closed doors. Tama? Sa mga may asawa rito, di ba? Nagaganap ang intimacy, closed door. Ganon din sa Diyos. In order for us to have an intimate time with God, we need to spend time, quality time with God. Hindi pwedeng laging nandyan yung cellphone mo na puro notification, hindi ka makakapag-focus. Kanina, praise God, talagang unang gising ko, hindi ako umawak ng phone. As in, dumiretso na ako sa kabilang kwarto, iniwan ko yung phone sa kabila. Kaya medyo na-late din. Pagbalik ko, Mami, 7 na. 7 ko na siya nagising. Kasi wala nga distraction, so nasa Panginoon lang ako kanina. And yun yung tinatawag na secret place. We need to have that kind of place sa loob ng bahay natin muna. First thing yan. Kung hindi mo kaya sa kwarto dahil marami kayo sa CR, pwede dun. Madalas sa CR nagsisimula ang secret place dahil sa maraming ingay sa paligid. Okay, wag ka lang katukin. Anyway, paano natin gagawin to? Una, dapat magkaroon ka ng separation. Step away to pray. Sa mga nagwo-work, challenge ko kayo. Kung gaano karami yung leave na ginawa nyo last year para sa mga gala nyo, sa mga travels nyo, try nyo mag-leave this year just for a purpose to spend time or a day with the Lord. Try nyo. Ililive mo yung gantong date just to spend a day of prayer and supplication, a day of meditation in the Word of God, a day of worship alone. Challenge ko sa mga working yan. Nagpe-pray ako na makapag-prayer mountain na nga this year. Wala pa tayong ganun hanggang ngayon. Nawa, magkaroon na, makapag-set ng ganun. Na ang ililive na natin for spiritual purpose na. Hindi lang mag-live dahil may swimming tayo. Hindi ka lang mag-live kasi may gala tayo. Magli-live ka for the purpose na gusto mong makasama si Lord for that day. Okay? Intimacy grows when distraction go. Okay? Lalago ang intimacy natin sa Panginoon pag nawala na ang lahat ng distraction sa buhay natin. Hindi lalago, walang paglagon totoo pag wala tayong separation na ginagawa sa mundo. You cannot have an intimate fellowship with God kung ang daming distraction sa paligid mo. Number 1 distraction, cellphone ngayon. Pangalawa, relationships. Pangatlo, mga responsibilities, studies. Hindi ko sinasabi na tanggalin nyo lahat yan. But for a moment, magkaroon ka ng time. First thing sa umaga, sa unang gising mo, o kahit kung panggabi ka, sa unang gising mo, sana si Lord pa rin ang una. Amen? Separate yourself para magbabad sa presensya ng Diyos muna. First thing in the morning, o first hour ng gising nyo. I'm gonna challenge everyone. Yung first hour nyo sa umaga, ibigay nyo lahat lagi sa Panginoon. Ulitin ko.
Yung first hour sa umaga na paggising mo, o kung panggabi ka, yung first hour ng gising mo, i-offer mo sa Panginoon. Pagpapalain ng Diyos yung buong maghapon mo. So for example, kung nagpe-prepare ka 5 a.m., edi gumising ka ng 4. Kung magpe-prepare ka 6 a.m., maggumising ka ng 5. Have an hour muna sa Panginoon. Every gising is a blessing, oo. Pero let that blessing of life, i-offer mo muna yun sa Panginoon. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Bakit? Meron ka dapat din relationship sa Diyos. Ano relation natin? Sabi doon, pray to your Father who sees you in secret. Diba? Prayer is about connection, not correction. Amen? Hindi laging correction ang prayer. Connection yun. Kinoconnect mo yung sarili mo sa Diyos. We pray to God, not for attention. Nananalangin, kinakausap mo yung Diyos, hindi ka para magpapansin. Kundi sinasubmit mo sa Diyos lahat ng kailangan mo. Sinasubmit mo sa Panginoon lahat ng plano mo today. Binibigay mo sa Kanya, pinagkakatiwala mo sa Kanya, lahat-lahat ng gagawin mo sa maghapon. Pinapanalangin mo rin yung ibang mga tao sa paligid mo. That's what you call conversation. Nakikipagkwentuhan ka sa Diyos. Nakikipag-usap ka sa Kanya. And para marinig mo siya, sometimes yung still small voice sa heart mo, mangungusap si Lord. And pinaka-the best, magbasa ka ng Bible para marinig mo yung boses niya. Kanina, Proverbs chapter 4, kasi January 4 ngayon di ba? Unang-unang word, hear. Hear, my son. Sa ibang translation, listen. Yeah. Unang word ng verse 1, hear, my sons. Makinig kayo sa instructions. Choose wisdom. Sabi doon, protect her. Piliin mo siya, i-honor ka niya. Okay? Relationship sa Diyos, napakahalaga. Pangatlo, bakit? May rewards. The Father who sees you in secret will reward you openly. Ano reward? God sees and God gives. Amen? Nakikita ka ng Diyos, nag-offer ka ng buhay mo, first thing in the morning, or first hour ng buhay mo, in-offer mo sa Kanya, sinacrifice mo sa Kanya, ano reward ni Lord? He gives reward. I'm gonna assure you, sisiguraduhin ko yan. Pag inuna natin ang Panginoon, first thing in the morning, yung blessing sa buong maghapon may experience mo. Different sa mga times na hindi mo yun ginawa. Try nyo. Umpisahan natin bukas. Unang oras natin para sa Panginoon. Makita nyo kung ganong yung changes na magaganap as we honor the Lord. What is hidden is never forgotten. Wala pong kinakalimutan na prayer si Lord. Amen? Wala. Kung kahit 20 years ago mo na napag-pray yan, 10 years ago, 5 years ago, kahit ilang taon mo nang naipag-pray, basta nasabi mo yun sa Panginoon, hindi kinakalimutan ng Diyos yun. It is never forgotten. There will come a time, sasagutin ng Diyos yung prayer na yun. Private prayer releases public power. Amen? Totoong-totoo naman yun eh. Ano pa? Kaya nga sabi ni, pag prayerful ka, powerful ka. Pag prayerless ka, powerless ka rin. Walang anointing, walang kahit anong, walang fruits yung ginagawa natin. Walang maganda nangyayaring resulta. Bakit? Walang prayer. Sabi nga, prayer is private. When prayer is private, power becomes evident. Kitang-kita mo yung kapangyarihan ng Diyos kapag prayerful yung taong to. Kapag itong taong to nag-spend ng time sa Panginoon, they will see that you have been with Jesus. Amen? Makikita nila, galing to sa presence ni Lord. Amen? And that's why, parang, alam mo yung charging room? Sino na sa inyo nagpunta sa 7-Eleven nung time na nag-brown out, blackout pala, as para lang magpa-charge? Natry nyo na yon? Naranasan nyo na yon? Anong ginagawa sa charging room? Yung mga di ba? May closet pa, may sumungano pa sila lagayan. Parang private lahat. Ito yung kwarto ng cellphone mo, dyan mo siya i-charge. And yung ilang oras mo i-charge yun doon, pagkakuha mo, full charge na, mamamaximize mo na yung cellphone mo. Tama? Ganon din sa ating spiritual life. Kung paano natin nilalagay sa private place or room yung pag-charge ng cellphone natin, ganon din tayo dapat sa Panginoon. Likewise, spiritual power is recharged in private prayer, not in public performance. Kaya nga sabi ko, ang challenge ko sa lahat ng music minister, walang tatayo sa harapan na to as frontline nang hindi nagbabad sa presensya ni Lord. Nakakahiya sa Panginoon. Hindi tayo performers. We're ministers. Amen? Nagmi-minister tayo sa mga tao para sa Panginoon. Hindi tayo nagpe-perform lang. Okay?
Kilala niyo si Miriam? Yung kapatid ni Moses, ate ni Moses. Anong ministry niya? Alam niyo yung ministry ni Miriam? Sa mga nag-Sunday school. Anong ministry ni Miriam? Tambourine. Nung nagtambourine siya, may kasamang kanta yun. Tama? Kaya nasa sa Exodus eh. Yeah, Exodus 15, nagtambourine siya. Ganda nung kanta niya. Anointed. Yeah. Alam niyo ba, yung tambourine na yan, kaya hanggang ngayon tambourine pa rin yan. Kasi anointed yan sa Bible mismo. Yan kaya magpalayas sa masamang spirito niyan. Diba? Kung anointed yun, sumasayaw. Kaya kailangan na anointing palagi. Kailangan may presence. Hindi lang sa tambourine, sa mga musicians, sa mga singers. We need power and we need prayer to experience that power para ma-minister mo yun sa mga tao. Amen? Sabi yan, public strength comes from private prayer. Amen? Gusto mong maranasan yung full of energy ka sa buong maghapon sa trabaho mo or sa school? Simulan mo sa panalangin. Ibang-iba yung strength supernatural na bibigay ng Diyos kapag sinimulan mo yan sa umaga sa Panginoon. Kesa yung nineglect mo lahat ng spiritual discipline, pagod na pagod ka tuloy sa buong maghapon. Pero pag inuna mo si Lord, kakaiba yung strength ng Panginoon. Amen? Next. Word of God or the secret word. Kanina, secret prayer. Pangalawa, secret word. Kanina, God first in private. This time, God first in listening. Pakinggan mo. Kaya kay Joshua ang sabi ni Lord, do not let this book of the law depart from your mouth. Di ba? Napansin niyo ba yon? Joshua 1:8. But do not let this book of the law depart from your mouth. But mouth? Ano ba pinambabasa? Ano pambasa? Ano ang pinambabasa natin? Bibig ba? Ano pinambabasa? Mata. Di ba mata yung nagbabasa? Pero bakit sinabi ng Lord, do not let this book, ano yung libro? Yung Bible. Scroll pa lang dati. 5 scrolls pa lang yun. 5 laws ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Do not let this book of the law depart from your mouth. Bakit? Kasi ang intention ng Diyos, pag nagbasa ka ng Bible, binabasa mo ng bibig. In the beginning, God created the heavens and the earth. Binabasa mo ng bibig. Para ano? Para mapakinggan mo. Gusto nyo hindi antokin sa pagbabasa ng Bible? Basahin mo ng bibig, salitain mo. Kaya ka inaantok kasi mata lang gamit mo. Pag binabasa mo yung Bible ng bibig, naririnig mo yung boses. Nagigising yung diwa mo, lalo pag binasa mo, do not fear. O lalo pag meron ka pang may dramatic pa yung boses mo. O try nyo, mag-audio Bible kayo, yung New King James or merong NIV . Although meron na sa mga cellphones, yung U-Bible version, basahin nyo lang siya. Open nyo lang yung app na Bible, tapos play nyo. Ayun na, magasalita na yun. Habang nagluluto ka, pinapakinggan mo yung word. So, wala nang excuse ngayon. Ikaw na lang ang inaantay ni Lord. Kung magbibigay ka ng time. Sabi nung Psalms 119, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Sa ibang translation niya, yung word na precepts is yung word mismo. The commandments of the Lord. The principles. So, paano tayo magkakaroon ng pagbalik sa Word of God? Una, of course, sabi yan, God speaks most clearly when we slow down and meditate on His Word. Yan, sabi ko nga, hindi ko pala nasabi kahapon sa music team, ngayon na lang. Last year kasi, para tayong lagi nagmamadali. Instead na mag-devotion muna, nagiging practice, after na yung devotion. Dapat, ngayon pala, ngayong taon, i-goal natin, let's slow down. Kalma lang. Pagdating dito, tara, mag-devotion tayo. Mag-Bible study muna tayo. And let's pray together. Yung time ng instrumento, mabilis na lang yan after nun. Kasi nagbabad muna tayo sa presence ni Lord. Slow down, kalma lang. Ang meditation ay para bumagal ang lahat. Matututunan yan pag nagkaanak kayo,
Yung mga anak natin na gustong laging jumoin sa ginagawa mo. Kunyari, nagluto ka, lalapit yung bata, gusto niya rin jumoin. Yan. Pag-crack ng egg, ang tagal-tagal, di ba? Tinuturuan ka mag-slow down ni Lord. Ganon talaga. Tinuturuan tayong kumalma ka lang, huwag ka magmadali. Kasi fast-paced kasi lahat ngayon eh. Di ba? Lahat fast-paced. Kakalabas na ng 17 na iPhone, no? Meron na naman niluluto si Apple, 18 na ba or whatever, 20. Bibili na lang ako niya pag iPhone 17 na. Grabing bilis kasi, fast-paced talaga lahat ngayon. Pero ang meditation sa salita ng Diyos, we need to slow down to know God. Amen? Kalmahan mo. Magdahan-dahan ka, huwag mo mamadaliin. Meditation is lingering. Or yan yung, pag sinabi mong lingering, yung you want to be close, to stay. Gusto mong umupo lang doon, samahan si Lord, to stay close or near, not scheming. Huwag kayo magbasa ng, ginagano mo pa, no? Scheming ka sa tawag doon, mabilisan. Na-review ka na, okay na yan. Ano ka, AI? God speaks when we stop rushing. Mas nangungusap ang Diyos kapag inihimay-himay nyo. Sino dito mabilis kumain? Ako kasi mabilis ako kumain talaga. Pero sino sa inyo yung nginunguya ng... Si A, gusto kayong pinapatikin pag may bagong mga Nung kumain kami sa kaba, pinatingin ko sa kanya yung honey. Sabi ko, ayo, may gift kasi yan eh. Pag nakagat niya, nalalaman niya yung recipe. Nalalaman niya, ito ginamit dito. May cinnamon. Meron. Nalalaman ka, magaling kasi magluto si A. Sasali na siya sa sasali na daw yan sa cooking ministry. Di ba, A? Sarap magluto yan. Di ba? Pero doon kasi makikita yung pag dinahan-dahan mo, mas nai-enjoy mo yung pagkain mismo. Ganon din sa Word of God. Don't rush. Relax ka lang. Slow down para mas makilala mo si Lord. Ano ba? Illumination. Paano yon? Truth lights the way. Ang illumination kasi, understanding siya. Nauunawaan mo. God's Word brings clarity, not confusion. Hindi ka i-confuse pag pinagbasa ka ng Bible. Walang mako-confuse sa pagbabasa ng Bible basta ang intention mo, ang motive mo ay makilala mo si Lord. Ililid ka ni Lord, ano yung dapat mong gawin. Revelation follows reflection. Ganun talaga eh. Kapag nagbabad ka sa presensya ng Diyos, sa Word of God, ituturo sa ni Lord. And magugulat ka, ikaw ma-amaze, kahit ilang beses mo na nabasa yan, lagi pa rin may bago. Lagi pa rin may bagong revelation si Lord. Ako, amazed ako ngayon. Every time nagbabasa ako ng Bible, lagi pa rin may bagong revelation. Alam ko, nabasa ko na ito, parang may ganito pala dito. Kasi laging may bagong binibigay ang Panginoon. Amen? Next, application. Siyempre, hindi mag-i-stay sa naintindihan mo lang. Kailangan to live what you learn. Obedience completes revelation. Walang revelation na dapat mag-stay lang sa'yo. Kailangan gawin mo yan. I-apply mo yan sa buhay. A practice word becomes a powerful word. Amen? I-practice mo yung natutunan mo, pamuhay mo yan, you become powerful by doing it. Amen? Nandun yung blessing nasa application. Wala sa basa lang. Wala sa narinig mo lang. Kailangan i-apply mo siya. Because a Bible that is lived is a Bible that is heard. Amen? 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 Na ipamuhay mo, ibig sabihin, narinig mo talaga yung salita ng Diyos. Kasi ginawa mo siya. Like a mirror, nagkasalamin ba kayo? Anong ginagawa sa salamin? Anong ginagawa natin sa salamin? Lagi tayong nag-aayos. Pansin nyo, kada makakaharap ka sa salamin, lagi mo inaayos sarili mo. Makita mo yung reflection mo sa salamin, bigla ka nag-aayos ang buhok. Bigla ka nag-aayos. Yung mga napapadaan ka sa mga sasakyan nakatinted, nag-aayos ka bigla. Bakit daw? God's Word is like a mirror. It's a spiritual mirror, not just to inform us, but to transform us when we stay and respond or linger. When we stay close. Pag gusto mo talagang manahan sa presence ni Lord, tatransform ka ng salita ng Diyos. Walang true transformation kapag di ka nagbabasa ng Bible. Ang totoong pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin, kapag nandun na yung desire and intention natin na
na basahin yung salita niya para i-correct tayo, iayos tayo, gawin tayong better person according sa word niya. Amen? Kaya sabi dyan, the word changes us when we stop, look, and obey. Kasi yung pag-obey, nandun na yung nakinig ka kasi. Okay? So, stop, look, and obey the word. Relax ka lang. Matatapos din tayo. Okay? Matatapos mo rin yung taon ulit na to, 2026. Thankful ka ulit. Kung paano ka naging thankful last year. Ang bilis ng panahon, no? Sipin nyo, wow, 11 months na lang, Pasko na ulit. Ang bilis. Praise God, January 4 na. Next, ito naman, fasting. The secret of fasting. Bakit daw mahalaga ang fasting? Kanina, God first in private. Tapos, God first in listening. This time, ang fasting is God first in surrender. Ang totoong Kristiyano ay kayang pigilan ang kanyang tiyan. Kasi pag hindi mo kaya mag-fasting, isa kang tunay na Kristiyano. Okay? Bakit itinuturo ang fasting? Bigyan ko kayo ng medical research. Hindi ko na kasi nilalagay dyan mga ganong information. Ayon sa research, ang fasting ay mahalaga para mag-reset ang immune system mo when you do a 3 days fasting. A water-only fast with 3 days, ilang oras yun? 48? Haba? 24, 48? Hindi. Galing ko sa math eh. 72? 72 hours na fasting, ang sabi ng medical research, magre-reset yung immune system natin. Okay? Pag hindi ka nag-intake ng kahit ano, just tubig lang, puro tubig lang. For 72 hours, yung buong immune system mo, i-reset na. And guess what? Pag nagpapamedical ka, ba't kailangan mo mag-fasting? Di ba pag sa trabaho, kailangan ng medical? Di ba? Requirement yon. Bakit? Para ma-check kung malinis ka. Kung may sakit ka ba o wala. Ang ginagawa natin, nag-fasting tayo para ano? Para pag chinek ka, okay ka. Pero hindi mo alam, tinutulungan ka ng fasting na yun para maging healthy yung lifestyle ng system mo. Kung isang araw lang yon, 2 araw na lang, mag-reset na yung immune system mo. And we need that kind of fasting sa panahon ngayon, lalo ngayon, yung mga 30s pataas na. Naramdaman ko na talaga, lalo yung mga nasa 40s na dyan, di ba? 50s. We need to understand na mas mahalaga, na mas magaan ka habang tumatanda ka. Literal, ulitin ko hindi lang spiritual o emotional. Maganda rin naman talaga pag spiritually, mentally, emotionally, habang tumatanda ka, gumagaan ka rin. Pero literal, physically, kailangan habang tumatanda tayo, gumagaan ka rin. Gusto ko na nga sumama kay Rapi sa takbuhan. Na-meet ko si Perry eh. Yung pinsan namin sa SM. Ang ganda ng katawan ni Perry. Sabi ko, laki-laki ng difference nung last time na naglinis siya ng aircon dito. Sabi ko, parang sarap na makatakbo na rin kaya. Ang sarap ng feeling siguro. Ngayon, yun ay physical fasting lang yun. Pero, ang pag-uusapan natin, hindi lang physical, but spiritual. Bakit? Fasting refines our motives and deepens our hunger for God alone. Amen? Yung kumulo yung sikmura mo sa gutom, pero pipiliin mo pa rin yung salita ng Diyos, iinuman mo lang ng tubig yun pag kumulo yung tiyan. May ibsan na ulit yun, tapos basa ka ng Bible, mag-pray ka ulit. Sa presence ni Lord. Bakit sinasabi mo, Lord, hindi ito yung Diyos ko, ikaw. Amen? Kaya ang fasting, necessary siya sa buhay natin kasi sinasabi natin, Lord, kaya kong isuko ang lahat sa'yo. Lalo na tong pagkain na to. O pwede rin kayo mag-21 days fasting kagaya ni Daniel. May pagkain din siya. Kaya lang, walang masarap na pagkain. Walang delicacies na food. Walang pagkain na masarap sa paningin at masarap sa pangamoy. Saktuhan lang. Nag-fasting si Daniel sa Bible 21 days. Pero walang delicacies. Walang mga bread na galing sa Starbucks. Walang mga kape-kape.
As in talagang todo water lang siya, veggies lang, mga ganun lang. So, for 10 days, nag-fasting din sila. Veggies tsaka water lang din. So, ibig sabihin, maraming klase ng fasting, medically, makakatulong sa'yo talaga siya. Pero spiritually, napapakita kung ano talaga yung mismong condition ng spiritual mo. Okay, so, sabi nga, una, bakit tayo nag-fasting? Because meron tayong expectation. Sabi ni Jesus, when you fast, hindi if you fast. Fasting is assumed, not suggested. You're assuming something na may gagawin the transformation si Lord sa buhay mo. Fasting does not move God. Fasting moves us closer to God. Amen? Mas lalo kang napapalapit sa Diyos kapag nagpa-fasting ka. Hindi yung pag nag-fasting ako, ang motive mo, sige Lord, alam kong kikilos ka pag nag-fasting na ako. Hindi ganon. Hindi mauutusan ang Diyos through your fasting. But through your fasting, you are moving yourself closer and closer para mapalapit sa Diyos. Amen? Kaya sabi, discipline precedes deliverance. And sometimes, ang fasting nakaka-deliver talaga. Lahat ng mga demonyong toxic dyan sa kinain mo, lahat ng mga sakit na binitbit ng mga kinain, ininom mo, i-deliver yan lahat. Literal na deliverance. Whether masuka mo yan or ma-jebs mo yan sa CR, regardless, magkakaroon ng total cleansing talaga pag nag-fasting ka. So kaya, ang fasting, very effective siya, very powerful siya, kasi you're expecting for God to do something supernatural. Alam niyo po, pinaka-the best dyan, pag empty tayo, ready tayo i-feel ni Lord. Amen? At kapag yung empty vessel na yan, at ay finil ni Lord, at nag-minister yan, walang hadlang sa pag-release ng power ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Kailangan ni Lord ng empty vessels na willing, available, at gusto talaga nila na gamitin sila ng Diyos para i-release yung kapangyarihan ng Diyos. And it will only happen kapag merong isang tao na nagpagamit sa Panginoon, Lord, I'm gonna do this fasting and praying so that you can use me to whomever you want, kahit kanino pa. Ano pa? Ang fasting, chine-check yung motive natin. Motivation. Sino ang motivation natin? Si Lord. Kaya, fasting in secret din. Not applause. Sabi ni Jesus, when you fast, maligo ka. Di ba? Hindi katulad yung fasting sa Old Testament na nagsusot sila ng saklot, hindi sila naliligo, nagbubudbud sila ng lupa o abo sa ulo, at nagka-cry out sa labas na, Lord, maawa ka, ganito, ganyan. Hindi na ganun yung fasting na sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus, you fast in secret. When you fast, comb your hair. So, magsuklay ka naman, iha. Gandahan mo yung presentation ng itsura mo na yung mukha kang hindi nagpa-fasting. As if, in secret, si Lord lang nakakaalam ng fasting mo. Diba? Ibig sabihin, i-awardan ni Lord John. May reward John. Fasting is devotion, not exhibition. Diba? Hindi yun parang, uy, nag-fasting ako today. Hindi siya para ipagmayabang or pagmalaki sa lahat. What is hidden proves what is holy. Ano nangyayari pag nag-fasting tayo? Alam niyo po ba, isa sa maganda sa fasting ay dahil tinanggal mo lahat ng distraction for quite some time, after nung fasting mo, let's say, 21 days for example, try nyo, pag ang fasting na ginawa nyo, aside sa food, pati social media for 21 days, wala. Hindi toxic yung 21 days na darating. Wala kang makikitang news. Wala kang makikitang update kay ganito. Ang Facebook pa naman, ginawa para mainggit. Ay, alam nyo ba yun? Ang Facebook ay ginawa para mainggit ka. Facebook is for jealousy. Yan. Para mainggit ka. May ganito sila, buti pa sila may ganito, may ganyan sila. Para mainggit. Also, Facebook ay ginawa para magyabang. Flexing. Ine-flex mo yung mga ganito, yung mga ganyan. Yeah. So, nasa inyo yun. Pero for 21 days try nyo, walang social media. Messenger lang. Kasi bigla mo makipag-usap sa mga tao, ganun. Okay lang yun. Pero walang social media, ang effective. Wala ka nalalaman sa mundo, ang saya.
Wala kang stress. Hindi mo isipin si ganyan, si ganon, yung ganyan, yung ganon. Kasi wala ka nakikita eh. Sa Facebook ko, naiinis na ako eh. Kasi lagi ko nakikita si Yusek Claire. Si Naremulla. Puro balita kasi sa government. Si Guanzon, mga kung ano pinagsasabi nila sa isa't isa. Sabi ko parang ayoko na nga. Ayoko na mag-Facebook. Try niyo po. May aalisin si Lord sa desire mo sa mga makamundong bagay at papalitan ni Lord ang desire niya. Magugulat ka after wala ka ng interest sa mga ganun. Parang yan, kunyari, dati ka manginginom, talagang naglalaklak ka pa ng, naglalasing ka talaga ng alak. Tapos nung na-born again ka, nakilala mo si Lord, ayaw mo na. Tapos parang wala ka ng interest. Ganun yung nangyayari sa fasting din. Nawawalan ka na ng interest sa mga bagay na yan. Okay? Bakit daw? Kasi may transformation. It is less of me and more of God. Amen? Ang fasting, nababawasan ikaw. Me. I need less of me. Yan, sabi ni Franklin. Sino kumanta ng Celebration. Diba? Physical hunger awakens spiritual hunger. Yun talaga nangyayari doon pag nag-fasting ka. Nawawala yung hunger mo or desire mo sa mga bagay na para sa flesh. At nabubuhay yung desire mo para sa Diyos. Ano pa? Emptiness invites fullness. Amen? When it's empty, it's time for filling up. So kapag empty ka na, ready ka na para i-fill Lord. Amen? And ganun talaga si Lord eh. Pag hindi ka nag-fasting, gagawa siya ng paraan para mag-fasting ka. I'm gonna tell you this. Literal na literal. Gagawin ni Lord yun. Pag hindi ka nag-fasting, gagawa siya ng paraan para mag-fasting ka. And sometimes, worst nangyayari, na-hospital ka, and that way, bawal ka na kumain yan. Mansin nyo ba, pag nagkakasakit ng tao, no? May bawal na. Kasi nasobrang ka na dyan, bawal ka na dyan. Okay? Diyos na gumagawa ng paraan para iparating sa'yo, mag-fasting ka. Kailangan mong alisin na yan. Either, tulungan mo yung sarili mo na alisin yan, or Diyos mismo gagawa ng paraan para alisin yan sa'yo. Okay? When the flesh is quiet, the spirit becomes louder. And alam nyo, every time we fast, ito yung pinakamasaya sa fasting, mas malinaw ang boses ni Lord pag nag-fasting ka. Ngayon, we don't recommend 40 days fasting na. Kasi pag 40 days, si Jesus kasi yun after 40 days fasting ni Jesus, siya na yung last na nag-40 days fasting. Si Jesus, after 40 days, sino nagpakita sa kanya? Satan. Kaya hindi na recommended yung 40 days fasting ngayon. Kasi after nagpa-40 days fasting, nagkakaroon ng bagong religion. Sa dami ng kultong lumabas, mga nag-40 days fasting, yung mga founder nila, ayun, nagkaroon ng kulto. Anyway, yung like an empty cup, ano meron sa empty cup? Pag ang baso empty, pwede mong lagyan. Hindi ka malalagyan ni Lord, hindi ka niya ma-fill upan kung lagi kang puno. You have to be empty para i-fill ka ni Lord. Okay? Emptiness before God is never wasted. Amen? Pag kay Lord ka nagpa-empty, ang saya nun. Never wasted kasi gagamitin ka niya. What we surrender, God fills. Tanggalin mo lahat ng toxic, lahat ng mga bagay na distraction and so on. And let God fill you with His presence, with His power. Amen? Pangapat, last na. Ayan, secret intimacy. Or God first in relationship. Bago ang asawa, bago ang partner, bago si girlfriend o si boyfriend, si Lord muna. Kung single ka, mas maigi, si Lord talaga. Amen? Sabi ni James, come near or draw near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. So, paano tayo lalapit sa Panginoon? Anong way? Sabi nga, pag sinabi kasing closeness with God grows when we consistently draw near in private. Yan. Pag consistent kang lumalapit sa Diyos in private, in the secret place,
mas lumalago yung intimacy mo or closeness mo sa Diyos. So, paano yan? Paano natin gagawin yan? Yung secret intimacy. Of course, number one, we need initiation. Ikaw mag-initiate niyan. Draw near on purpose. Amen? Hindi pwedeng sabihin ko sa inyo ngayon, mag-pray tayo Tapos lahat tayo, close na kay Lord. Forever na yon, kahit di ka na mag-pray. ibang doktrina yun. Walang ganun. Na isang beses ka lang mag-pray, close ka na sa Diyos. Walang ganun. Hindi totoo yung love at first sight. Di ba? Naniniwala ba kayo sa love at first sight? Pagkakita kay Alvin, nag-slow down ng lahat. Tapos close na kami, naghahilang kami, close na kami. Sa mga cartoons at saka mga telenovela nyo lang makikita yung gano'n. Hindi siya totoo talaga. Nag-high lang kayo, close na kayo parehas. Hindi. We need to initiate yung intimacy with God. Kailangan mong piliin lumapit sa Diyos. Daily. Araw-araw yan, mag-initiate ka. Dapat ikaw mismo na, Lord, I'm gonna draw closer to you. Today, ikaw ang uunahin ko. Today, ikaw pa rin at ikaw. Intimacy starts with a step. Hanggat di ka nag-step forward para maging close kay Lord, walang mangyayari. Hanggat nagmamatigas ka, na Lord, sige, pipiliin na lang kita pag gantong edad na ako or kapag ganto na lang, pag natapos ko na yung ganto. Wala. I'm sorry. Hindi ka magiging close sa Panginoon sa ganon. You need to choose it. Lord, I want to know you more. Buksan mo na yung Bible mo. Lord, I want to know you. Pray. Lord, gusto kita makilala. I-empty mo yung sarili mo through fasting. Hanggat hindi mo pinipili, wala mangyayari. Kahit ilang taon na ako mag-preach sa pulpitong to, kung hindi mo pipiliin na magpabago sa Panginoon, walang transformation na magaganap. Amen? Choice mo yun. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. God responds to pursuit. Alam niyo yung pursuit? Yung mga nanliligaw. Nanliligaw o naliligaw? Kapag nanliligaw ka, di ba? Sunod ka ng sunod, di ba? Talagang lahat ng gagawin mong pag-pursue sa taong to, gagawin mo. Try nyo gawin sa Panginoon yun. You can spend time with somebody else or with someone or with ganito, kay ganyan, kay ganon. Pero take time. Choose to take time with God. Walang nasasayang na oras sa oras na ginamit para sa Panginoon. Amen po? Walang, sabi ni Charles Stanley, prayer is the greatest time saver. Ulitin ko greatest time saver daw yung prayer. Masyado tayo nagmamadali kasi, Lord, baka matraffic ako po. Kumalma ka lang. Kayang linisin ng Diyos yung traffic na yan kung inuna mo siya. Baka pagalitan ako ng teacher ko, mauuna ka ba sa teacher mo pag pumasok ka? Kayang ipalate ni Lord yung teacher mo para ikaw yung una makapasok. Kasi nag-spend ka ng time sa Kanya muna. Ang problem natin, lagi tayo nagmamadali. Kasi ganito, kasi ganyan. Rush, rush, rush. When you initiate closeness or intimacy with God, you choose to slow down. You choose na kalma ka lang. Magmadali ka sa pag-pursue kay Lord, wag sa mga bagay na nasa mundo. Kumalma ka lang. Ano pa? Purification. Sabi doon, wash your hands, you sinners. Diba? Clean hands, pure hearts. Repentance restores closeness. Kung gusto talaga nating mapalapit sa Panginoon, i-confess mo lahat ng mga kasalanang nagawa. Magsisi ka na, Lord, I'm sorry for this and so and so. Purity protects intimacy. Kaya ganun talaga, pag talagang gusto mo na maging maayos sa Panginoon, you will choose, Lord, ayoko nang gawin yung kasalanan to. Lord, mas alam ko di ka nalulugod sa ginagawa kong to. Ayoko na to. That's what you call purity. Gusto mo maging pure sa harapan ng Diyos. Hindi para tawaging sinless. But you will sin less and less and less and less habang lumalapit ka ng lumalapit sa Diyos, nalalayo ka ng nalalayo
sa pagkakasala sa Diyos. Kaya, ang intimacy with God, tinuturuan tayo maging banal, maging holy, pure. Ano pa? Satisfaction. Ang intimacy with God satisfies. Amen? Gusto mo masatisfy sa presence ni Lord? Stay! Lapit ka lang sa presence ni Lord, isasatisfy ka niya. May kanta, Lord, you satisfy like nobody else. Lord, you satisfy. Ganun talaga eh. Hindi ka kayang isatisfy ng mundong to o kahit sino sa mundong to kung i-compare mo yan sa satisfaction na kayang ibigay ng Diyos. Sobrang dami mong ang pera, ang dami mo rin iniisip. Wala na yung peace. Minsan, ang dami mong pera, ang dami mo ring sakit. Wala namang walang ka-balance-balance. Natikba mo na lahat ng alak sa buong mundo, di ka pa rin masatisfy. Kilala niyo si King Solomon? Kaya nagkaroon ng Ecclesiastes eh. Yung Ecclesiastes, 12 chapters lang yon para sa 12 months of the year. Lahat tungkol sa vanity. Buong taon, vanity ang lahat. Vain ang lahat. Meaningless ang lahat. Natikman niya na lahat ng alak, lahat ng inumin, lahat ng pagkain, lahat ng prutas, lahat ng mga kung ano-anong mga desserts. Even babae, natikman niya na rin lahat. Pero wala nag-satisfy sa kanya. All is meaningless, sabi niya. Bakit? Sino lang pwede mag-satisfy? Si Lord lang. God's presence is the promise. Draw near to God, and I will draw near to you. Sabi ni Lord, lapit kayo sa akin. Lalapit din ako sa inyo. Nearness brings peace and power. Yun pa rin yung pinaka-the best ng kapayapaan ni Lord. Yung peace na meron ka sa Panginoon, yung shalom-shalom. Amen? Yung hindi ka matatakot sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo kasi nasa iyo ang Panginoon. The presence of God is there. Sapat na yon, yung Jehovah Shammah na nagpo-provide ng Jehovah Shalom. Ano yon? Yung peace at saka yung presence niya. Intimacy with God creates change within us. Hindi pwedeng close ka sa Panginoon, hindi ka naman nagbabagong buhay. Habang nagiging intimate ka sa Diyos, binabago ni Lord yung buhay mo. Nakikita yung transformation. Dati, addict ka sa ganito, addict ka sa ganyan, addict ka kay girlfriend mo, addict ka sa relasyon mo, addict ka sa cellphone, addict ka sa larong ganito, or whatever. Ngayon, wala na yun. Natatransform yun. Binabago ka ni Lord kasi. Kasi mas nagiging intimate ka sa Kanya. You give time for the Lord. And that's why siya yung nagiging first what? First priority. First what? First place. First what? First prize. Ano ang first prize? Para saan yung first prize? Doon naglalaban-laban yung mga tao, di ba? Di ba sa mga contest, ano yung gusto nila? Yung first prize. Kung paano nila nagbibigay ng effort para mapanalunan yung first prize. Ganon tayo dapat sa Diyos, na nagbibigay ng effort and time and life para i-pursue ang Diyos. Dahil siya yung first prize natin. He will satisfy. Amen? Like a closed-door relationship. Ano meron sa closed-door relationship? The deepest conversation don't happen in crowds. They happen behind closed doors. Tama? Parang sa mag-asawa yun eh. Sino dito yung mga late nights conversation? Yung gano'n kayo? Like, mga may, di ba, like si Dave, si Sis, pag tulog na lahat, tapos kayo gising pa, or kasi kami ni Rish, bilang mag-asawa, lagi yun. Pag tulog na yung dalawa, kung kailan tulog na, saka kami nag-uusap. Nagbubulungan lang kasi magigising yung dalawa eh. Pero yung ganong conversation, it happens closed doors. Yung mga bagay na pinag-uusapan namin dalawa, kami lang yun. Hindi na yun malalaman ng kahit sino sa buong mundo. Kasi intimacy nga. Intimate conversation, deepest conversation happens in closed doors. Ganon din sa Panginoon. When you take time to
to your secret place para i-meet si Lord. Yung mga secret conversation nyo rin ni Lord, yung mga deepest conversation nyo ni Lord, i-reveal ni Lord yung sarili niya sa inyo. I-reveal niya yung sarili niya sa atin when we really take time para doon. Intimacy with God grows not in noise but in quiet closeness. Amen? Lalago yan, hindi sa ingay. Kahit anong gawin nyo, hindi talaga magiging effective ang devotion na may cellphone. Lagi kang i-disturb niyan. Lagi ka i-distract niyan. Layo mo lahat ng gadgets, saka ka ikaw at si Lord lang, saka ka mag-pray. Yun pa rin yung pinaka-effective talaga sa lahat. Sabi nga, God reveals His heart to those who draw near. Di ba? Yung mga lumalapit sa Diyos lang talaga ang totoong talagang nire-reveal niya yung puso niya. Kung gusto natin malaman yung kalooban ng Diyos sa ating buhay ngayong taon, let's take time. Bukas na. First day ng 21 days prayer and fasting. Okay? I pray na ang bawat isa sa atin ay mag-participate doon. Try nyo. Nakikita nyo yung blessing ng Panginoon. Makikita nyo kung paano tayo aayusin at babaguhin, itatransform ng Panginoon according sa kalooban niya sa ating buhay. Gawin natin declaration to. De-declare natin na this year, we reset God first in the secret place. Before the crowd, before the noise, we meet God in secret. Pwede ba yon? Kaya ba natin yan? Next. Our strength in public. Sabay-sabay tayo. Our strength in public comes from devotion in private. Amen? Then, declare na as a church. Ready, go. As a church, we reset our lives by returning to the secret place, seeking God first in prayer, in the Word, in fasting, and walking daily in intimacy with Him. Amen? Bakit daw? Because what we do in secret determines who we become in public. Amen? Kung ano yung ginawa mo in your secret place, ipapakita yun ni Lord sa public na. Kaya matutunan natin magdubad muna. And if we want true reset, we must return to the secret place and put God first. Amen po? Amen and amen, amen. Gusto natin ng reset? Balik tayo ulit sa basic na to. Yung secret closet mo. Regardless, kahit saan sa bahay, sa sulok, CR, o sa kwarto, sa higaan, everywhere. Huwag ka lang higa. Okay? Tulog ka kagad doon. Let us be our prayer. Our Heavenly Father, today, I reset my heart. I return not to religion, but to relationship. Forgive me for being busy without being close, active without being intimate, and public without being private. Teach me to pray in secret. Teach me to listen in the Word. Teach me to surrender through fasting. Teach me to draw near with pure heart. This year, 2026, I choose you, God, first in the secret place. Restore my hunger, renew my devotion, revive my intimacy with you. In Jesus' name, amen. Let's pray. Father, we thank you po sa mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, we believe that it is your desire for us na maging seryoso this year. Maging seryoso kaming lahat sa pag-pursue sa inyo. To know you more, to really know you as our Father intimately. Kung paano naging close si Jesus sa iyo, Ama. Kami rin, Lord, tinuturuan mo kami para mas lalong maging close sa iyo. That's why you send the Holy Spirit to us, to dwell in us, to initiate fellowship with us, Lord. And kaya naman, Ama, right now we are praying that as we draw near closer to you, you'll draw near closer to us. It is your promise, Lord, that your presence will guide us. It is your promise that you will be with us and you'll never forsake us. Kaya naman, sa taong ito, Panginoon, especially as we begin our first 21 days prayer and fasting tomorrow, Lord, as a church, Lord, we pray na pagpalain mo po ang lahat-lahat ng gawin naming pag-sacrifice, a discipline, Lord, that is spiritual. And I pray, Lord, na tulungan mo kami. Sustain us, strengthen us, Lord. As the days, yung habang natatapos, Panginoon, yung 21 days na prayer and fasting ng iyong mga anak.
Regardless kung ano yung mga pili-piliin nila, at ang bawat isa sa amin, Panginoon, I pray that you'll strengthen us today, Lord. And Lord, ipagpalain mo ang bawat isa na nag-participate today. And we pray, Lord, for your power to move in our lives. I ask, Lord, that you give your people your desire. Let your desire be our desires, Lord. So that we can be aligned. Yung puso namin, Lord, ay maging aligned sa puso mo. Yung will mo ay magawa namin, Panginoon, sa taong ito. Dinadalain ko, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magbago ng aming puso, naming isipan, Lord. That you will really restore our secret place where we can meet you face to face. And so I pray, Lord, na bigyan mo kami ng hunger. Stir up our hearts today, Lord. Place a deep hunger and thirst for you sa aming buhay, Panginoon. Na araw-araw ay mauuhaw at magugutom kami sa presensya mo. And we will long daily in your presence, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Napiliin ka namin sa araw-araw. Unahin ka namin sa bawat araw. And Lord, I pray that as we do it, we know that you'll bless us more abundantly. And dinadalayan ko rin, Panginoon, ang bawat isa na narito. I am praying that you'll continue to guide us, even sa mga nasa online, Lord. I ask, Lord, that you give your people a heart that will be closer and closer to you, Lord. And let our hearts, Lord, ay i-represent ka. Mag-reflect po yung image ni Jesus sa aming puso. So that we can represent you, we can be an ambassador of Christ wherever we go, Lord. Dalayan ko rin, O Diyos, na ikaw po ang siyang manguna sa mga gagawin namin. Even yung mga faith goals namin, Lord. As they hold, hawakan niyo yung mga faith goals nyo. Right now, Lord, I am praying lahat ng mga faith goals namin this year na isusulat sa mga papel, Lord. I pray in the name of Jesus that whatever we will write regarding our families, our faith goals personally, whether sa work or sa careers or sa trabaho or sa mga nag-aaral, Lord, mga goals para sa pamilya, kamag-anak, mga goals para sa ministry, even sa kingdom mo, Lord. At yung mga promises na i-claim namin this year mula sa iyo, Panginoon. Lord, I am praying, tulungan mo kaming lahat. Strengthen us to do your will and to accomplish your will, especially yung mga faith goals namin this year, Lord. Dinadedicate namin sa iyo, Panginoon, na lang lahat ng isusulat namin sa mga faith goals namin ay according sa kalooban mo, and it shall come to pass in the name of Jesus. This is not a New Year's resolution, but a goal that is our motive, Lord, for these goals or faith goals na to, Panginoon, ay lalo kami mapalapit sa iyo. Kaya naman, Lord, I pray na magresulta po ang mga faith goals na ito, na kami ay magiging intimate lalo sa inyo, Panginoon. And sa last day ng taong ito, December 31, Lord, ang lahat kami ay magpapasalamat dahil na marami kang in-accomplish sa mga faith goals namin this year. By faith in the name of Jesus, according to your will, Father, ay maganap po ang mga faith goals na ito sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray today, pagpalain niyo po ang lahat ng mga magulang. I pray that you'll strengthen them as they govern their families, Lord. Sa mga tatay at nanay, Panginoon, ingatan mo sila sa pag-aasikaso nila sa kanilang mga anak, Lord. Especially, Lord, sa pag-resume muli ng pasukan this week, ay ikaw po mag-strengthen sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng kanilang parenting sa kanilang mga anak, Lord. Even, Lord, sa mga mag-asawa, sa mga nag-asama, Lord, I pray na magkaroon po ang bawat isa ng pag-ibig na galing sa iyo upang hindi kami maubusan ng pag-ibig sa aming mga mahal sa buhay. I pray, Lord God, at supunin mo po ang aming tahanan ng kagalakan, ng kapayapaan ng Diyos, ng pag-ibig mo, at ang Espiritu ng Diyos ay mapuno po ng presensya mo ang aming mga tahanan sa pangalan ni Jesus. Pagpalayan mo rin, Lord, lahat na nagtatrabaho, Lord, I lift them up to you, Lord, na ikaw po ang siyang magbigay sa kanila ng promotion this year. In the name of Jesus Christ, increase sa kanilang mga salaries. I declare, Lord, sa mga naghahanap din ng trabaho, ay magkaroon sila nito ngayong taon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I pray for the perfect job and place para sa kanila, even mga ka-workmates and bosses, Lord, ay magiging favorable sa kanila sa pangalan ni Jesus.
I declare, Lord, sa mga may business that they will prosper in the name of Jesus. This year, Lord, is the year for prosperity sa kanilang mga businesses sa pangalan ni Jesus. Sa mga nag-aaral din, Panginoon, I pray for wisdom sa bawat isa, provision sa kanilang pangangailangan daily, Lord, mula sa mga kinder, elementary, high school, college, Lord. I declare, Lord, yung provision mo sa kanilang financial na pangangailangan at maprovide ang lahat ng ito. Kung paano ka nag-provide last year, you're still able to provide this year sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo po ang lahat at tulungan mo sila na maging reflection si Jesus sa kanilang mga buhay para makita po ng mga kaklase at mga teachers nila na kayo po ay sumasa kanila sa pangalan ni Jesus. We pray for our children. Sa mga bata, Lord, I pray sa mga kids, sa mga babies, Lord. Let these babies at mga batang to, Panginoon, ay lumago silang lahat. Lumaki sila, Panginoon, na may takot sa iyo. Even yung mga bata, Lord, let them grow in your grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa lahat. Even sa mga nanonood sa online, Lord, yung mga online viewers, sa yung Santiago family sa Bulacan, Lord. Even kay Pastora Dev at Miguel at yung family nila sa Belgium, Lord. We pray for your will to be done sa kanilang buhay at pagpalain mo sila and provide mo po lahat ng mga needs nila sa pangalan ng Jesus sa Belgium. We also pray, Lord, for Santiago family. Yung divine health mo po, Panginoon, sa parents ni Eman din, Panginoon, at sa kanyang mga kamag-anak, Panginoon, ay magubong siya magprotekta sa kanilang buhay at pagpalain sila sa pangalan ng Jesus, Lord. We pray also sa mga kay Kenneth din, sa mga Aquino, Panginoon, family. I pray that you bless them in the name of Jesus, Lord, as they listen to your words, Panginoon, dito sa online. At sa iba pa mga nanonood online ngayon, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay at maranasan nila ang pagkilos mo, Lord. We declare blessings about isa. We remember also Nanay Reddy, Lord, pagpalain mo siya. At nawa ay this year ay makasama na namin siya sa paglilingkod sa iyo, Lord. Palakasin mo siya at bigyan mo pa ng linaw ang kanyang paningin sa pangalan ng Jesus, Lord. We pray for everyone, Panginoon, in this room na patuloy mong pagpalain sa lahat-lahat ng aming gagawin, even sa mga pastors and leaders ng Sandalite Ministries Incorporated, Lord. Even especially dito sa proper, Lord. I declare, Lord, na ipaprosper mo po ang buong taon na ito sa pangalan ng Jesus, Lord. We declare that you will provide for all our needs in the name of Jesus. Thank you, Lord, for we trust the God who supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po because you're still able. Our God is able to do exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or imagine, Lord. Maraming salamat din sa divine protection mo sa aming lahat, sa pag-iingat mo sa bawat mga anak mo. Protect us with your blood, Lord. Cover us, aming pamilya, aming mga mahal sa buhay, with the blood of Jesus, Lord. Lahat ng properties and possession namin ay protektahan mo rin sa pangalan ni Jesus, Lord. At lahat-lahat ng gawa ng aming kamay, ipagpalain mo in the name of Jesus, Lord. Salamat din sa pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. And Lord, as we take also our first communion for this year, Lord, ay patuloy na maging pagpapala ito sa bawat isa. I pray na maging reality sa amin, Panginoon, yung bread and yung cup, Lord, na ito yung sumisimbolo, Panginoon, sa aming pakikiisa sa inyo, Panginoon, pakikipag-isa sa iyo as our personal communion with you, Lord, as our personal intimacy with you. Kaya, Lord, as we take the bread and drink the cup, Lord, let this be the result, Lord, of our personal relationship, personal intimacy with you. Starting today, Lord, ay bibigyan mo kami ng lalong paglalim sa aming relasyon sa inyo, lalong paglago ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo sa aming buhay, Lord. Dinideklara namin ang mayamang biyaya at pagpapala mo na bubuhos sa buong January, sa pangalan ni Jesus, Lord. Even yung mga birthday celebrants ng January, Lord, ay pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord. We pray for your blessings sa aming buhay sa buong taon na ito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, that 2026 will be a favorable year sa aming lahat. 2026, Lord, ay magiging pagpapala, magiging blessing sa buhay ng bawat isa, Lord. 2026 will be a victorious year sa bawat isa sa pangalan ni Jesus, Lord. 2026 will be an anointed year sa buhay ng iyong mga anak, Lord. 2026, Lord, will be a healing year sa bawat isa, restoration year, in the name, revival year, in the name of Jesus sa buhay ng iyong mga anak, Lord. Let this year, Lord, ay mapanalunan na namin ang aming mga personal na mga pamilya sa pangalan ni Jesus, Lord. Let this year, Lord, ay mailapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaklase at kaibigan, katrabaho, Lord. This year, Lord God, i-prosper mo po ang Sandalite proper sa pangalan ni Jesus. And Lord, we leave all behind lahat na naganap sa 2025 and we begin this year with you. At maraming salamat, Panginoon, dahil pagpapalain mo ang lahat-lahat
ng gagawin namin para sa buong taon na ito. At patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming buhay. At pinagpapasalamat na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at buhay mapagkailan pa man, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at maganap po palagi ang iyong kalooban sa aming lahat. At maraming salamat sa pag-ibig mo sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ngayon po, dahil First Sunday, asan yung communion natin? Naka-ready na? Ayan, sige po. Open your sa Bibles po natin sa 1 Corinthians chapter 11. And 1 Corinthians chapter 11. Sige po, asa na yung dalawa? Verse 23. And, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ayan. So, lahat na nandito ngayon, by December, pag naka-perfect sa December, pag dumating ulit yung box, may regalo ulit. Okay. Now, sabi doon, this is my body which is broken for you. And ito pong lahat tayo kukuha. Pag meron na lahat, sabay-sabay natin yung kakainin after ng prayer, okay? And habang tayo ay umawit, Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toil, and snare, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there, 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Praise God, 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 praise God. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Taas po natin mga tinapay. Father, we thank you po sa mga tinapay na to na aming nasa harapan. And Lord, we pray that this symbolizes the body of Jesus Christ. Lord, salamat dahil pinili mo kaming iligtas. At ninasa mo, Panginoon, na kami ay makasama mo sa iyong kaharian sa langit. And that's why we're here, Lord. We commune with you as we eat this bread, Lord. Ay patuloy nagpapasalamat kami. We're claiming by faith that we will be healed, Lord. And Lord, I pray, Lord, sinabi mo, Lord, by your stripes we are healed. Lord, yung katawan mo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ay magkaroon ng kagalingan. And so we receive it by faith, spiritual healing, physical healing, emotional healing, mental healing, and every area and aspect ng aming buhay. Lord, we declare that our God, who is Jehovah Rapha, the Lord who heals,
will heal everything sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. And we thank you, Lord, for this day. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ay patuloy na napako sa krus upang mapatawad ang aming kasalanan at dumaloy ang iyong dugo, Panginoon. Dumanak ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ay malinis sa aming karumihan. And kaya, Lord, we are taking this by faith and we remember you and we thank you, Lord, for saving our soul and for redeeming us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Verse 25, in the same way, also took the cup, and after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Pagkakuha po natin, balik na rin po natin pagkainom. So, let's pray muna. Father, we pray for this cup, Lord, itong wine na sumisimbolo sa dugo ni Jesus. And Lord, we thank you for sending your Son to die on the cross for us, Lord. And we thank you, Lord, for your blood is our redemption, our forgiveness, our justification, our sanctification. For by the blood of Jesus, we are brought near to your presence, Lord. By your blood, Jesus, we have access to your throne, Father. And by the blood of Jesus, we have victory over Satan in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, because of all the benefits of the blood of Jesus, we can declare that we are redeemed by the precious blood of the Lamb. Hindi mo kami tinunubos, Lord, ng silver or gold, but you have redeemed us by the precious blood of Jesus so that we can be forever, Lord, for all eternity. We can have salvation because we believe in the Son of God who died and rose again in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga cup na ito, Lord. As we drink this, Lord, nakikipag-isa kami sa iyo and we commune with you and we will do this until we see you face to face, Lord. Pagpalain mo po ang lahat ng mga inom nito, Panginoon, and we receive by faith that we will be victorious this month and this year, this new year. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. I am redeemed, para masaya, by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are washed away. Praise the Lord. When I went on Calvary, Jesus died for me. Amen. He bore sin's curse, and He set me free. I'm reconciled by justice wrath, born again by the Spirit of God, and all my sins are washed away. Praise the Lord. When I went down through the valley to pray, my soul got blessed, and I stayed all day. When I went down to the valley to pray, my soul got blessed, so I stayed all day. All my sins are washed away. Praise the Lord. My spirit sings, and my soul is free. For Jesus Christ has ransomed me. He loosed the fetters that bound my soul, baptized me and made me whole. All my sins are washed away. Praise the Lord. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me. There's power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, victory in Jesus, my Savior forever, sought me and bought me His redeeming blood. He loved the earth, I knew Him, then all my love is to Him. He plunged me victory
beneath the cleansing blood. Praise God. Verse 26, whenever you eat this bread and drink this cup, you are telling the story, proclaiming our Lord's death until He comes. Praise to God. So, that's the first communion natin. See you tayo on next month para sa second communion. Praise God. Sige na nga. After lang. After lang. Shalom, shalom everyone. Praise God. Happy New Year.